Ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi pa tapos ang boxing, ika nga. Iaakyat pa kasi ito sa plenaryo at doon pagbobotohan ng mga mambabatas. Para malinawan tayo tungkol sa pagdaraan ng proseso, makakausap natin sa linya ng telepono ang senior lecturer sa UP College of Law, political analyst at dating miyembro ng House of Representatives, Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Gutierrez. Magandang hapon, Ma'am Nina, Sir Jack. Well, unahin na po natin kung ano ang inyong opinyon bilang isang abogado, no, at dating congressman. Tama po ba na walang sustansya ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong BBM? Tingin ko ang naging batayan ng mga miyembro ng komite dito sa basura ng complaint na ito, ang kanilang finding na walang insufficient in substance, ay dahil nga dun sa fact na yun, na maaga pa lang, ni-require na nila na ikabit ang anumang ebidensya na meron ang mga complainants dito sa mga complaints na ito. Ito ay alinsunod dun sa naging desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, na sinasabi na nila ngayon na dapat bigyan ng pagkakataon ang bawat kongresista na mapag-aralan at masuri ang ebidensya. So na-require nila ngayon, simula pa lang, dito pa lang sa committee level, na i-attach ang anumang ebidensyang meron ang mga complainants para mapag-aralan ng mabuti ng mga miyembro ng komite. Ang problema, mukhang wala masyadong ebidensya doon sa dalawang complaints na pinay laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingin ko, yun ang naging mabigat na basihan kung bakit ganito kaaga ay naibasura na ito. And kung matatandaan nga namin, Attorney Barry, no, alam ko isa kayo sa mga nagsabi noon na yung lumabas yung dalawang impeachment complaint, kayo mismo yung nagsabi na parang hindi maganda yung De Jesus complaint. Masasabi nyo talagang hindi talaga malakas ito at walang substance. Oo, dahil parang madami dito ang batayan, parang haka-haka. Maski yung mga akusasyon, halimbawa tungkol sa graft and corruption na tumanggap daw ng kickback. Kung totoo sana yan at merong ebidensyang matibay, sana medyo mabigat-bigat na batayan. Pero sa katotohanan, bukod doon sa naging video ni Saldico, na alam naman nating lahat ay hindi naman under oath, hindi naman validated kung totoo nga o hindi. Hindi naman pinresentang formal bilang isang sworn statement. Walang ibang ebidensyang naipakita. So, simula pa lang, pinag-usapan nga natin ito, parang mukhang wala masyadong sustansya. At unless nakapagpakita ng bago at mas matibay at mas konkretong ebidensya para suportahan nga itong mga paratang na ito, hindi katakataka na naging ganito ang sukdulan nitong mga complaints na ito. At natanong na rin po namin ito sa ibang mga analyst, no? Pero gusto rin po namin makuha ang inyong opinion kung paano makakaapekto ang resultang ito sa magiging impeachment naman laban kay VP Sara. Well, unang-una, pinakamalinaw na epekto, makakapag-focus yung Committee on Justice doon sa impeachment ni VP Sara na wala ng pabigat nitong unang impeachment complaint. Ang isang tanong kasi ng maraming tao, kasi for the first time, unprecedented sa ating kasaysayan, sabay, di ba? Na may pinay sa presidente at vice presidente. So ang isang malaking katanungan, paanong maayos yung scheduling niyan? Anong uunahin? Magkakaroon ba ng alternate days para sa hearing? Pero ngayong na-resolve ba na ng maaga itong unang impeachment complaint laban sa Pangulo, makakapag-focus na ang Committee on Justice at mabibigay nila ang kanilang buong atensyon doon sa complaint laban kay VP Sara Duterte. Ngayon, pangalawa, dahil na-establish na rin dito sa naging proseso sa impeachment complaint kay Pangulong Bongbong Marcos, mukhang malinaw din na doon sa impeachment ni VP Sara, i-require na rin na ipakita agad ang ebidensya sa komite para doon sa determination of substance, meron na kagad batayan at napag-aralan na ng mga membro ng komite ito mga batayan dito. Pero
Di tulad ditong kay Pangulong Bongbong Marcos na medyo manipis ang ebidensya. Ang kinaibahan nung kay BP Sara dahil madami doon sa mga aligasyon laban sa kanya ay lumabas at nabigyan ng laman dahil sa mga naging investigasyon na rin mismo ng House of Representatives last year. Ako, ini-expect ko na mas malamang na ito ay magkakaroon ng matibay na batayan batay doon sa mga lumabas ng mga resulta ng investigasyon sa Kamara noong nakaraang taon. Tsaka Attorney Barry and partner, no, maganda na rin siguro na lumabas na finally, although hindi naging favorable para sa karamihan, yung desisyon doon sa MR, sa Supreme Court. Kasi lagi natin tinatanong, anong mangyari pag wala pang resulta yung MR pero nag-file na sila ng panibagong kaso? Pero ito nga, lumabas. Tingin nyo, nakabuti na rin na ngayon pa lang nilabas na yung resolusyon ng motion for reconsideration? Oo, dahil una, at least malinaw na kung ano yung prosesong susundin natin. Maaring may mga kritisismo doon sa desisyon ng Korte Suprema, pero kahit pa paano, nailinaw kung ano yung dapat gawin ng Kamara dito at ini-expect ko na susunod na sila dito. Pangalawa, hindi na magkakaroon ng confusion kung meron pa bang pagkakataong buhayin yung impeachment na final last year dahil mukhang final nang hindi ito matutuloy. So, makakapag-focus na dun sa panibagong impeachment na final ngayon at makakapagpatuloy yung mga fresh. Ito na yung prosesong bibigyan ng atensyon. Ito na yung prosesong tututukan. Wala na nung bagahe nung impeachment na final last year. Opo. At tungkol naman po dito sa sinabi nga insufficient in substance na kay laban sa ating Pangulo, parang sabi ko nga kanina hindi pa tapos ang boxing. So ito po ay pagbobotohan pa ng plenaryo at sinabi kapag may 1/3 vote at paari itong ma-overturn na bagay na hindi pa raw nangyayari sa kasaysayan ng Kongreso. Pero pwedeng mangyari. Attorney Barry, pag ganyan, ano ang mga susunod na hakbang? Let's just say na overturn. May bumotong 1/3 na congressman. 106 lang yata. Or 106 lang ang hindi majority po, Attorney Barry. Ano yung mga next steps? Hindi. Ayon kasi sa ating saligang batas, kung ano man ang magiging resulta ng proceedings sa Committee on Justice, whether in favor of impeachment or tulad ng kasong ito, dinidismiss yung impeachment, yung determinasyon na yan, ibabato pa rin sa plenaryo. At alinsunod sa ating saligang batas, kama yung sinabi niyo, Ma'am Nina, kung makakakuha ng 1/3 yan, ang sasabihin, dapat pa rin magpatuloy, mapapatuloy yung impeachment. Aakyat yan sa Senado for trial. Pero sa sitwasyong ito, natingin ko medyo malinaw-linaw na wala masyadong laman yung mga complaints, hindi masyadong suportado ng malinaw at matibay na ebidensya at ganong mga alyado pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang may hawak ng mayorya ng Kamara. Tingin ko very, very unlikely na maaabot yung 1/3 vote na yan sa plenaryo. At malamang sa malamang, i-uphold ng plenary yung rekomendasyon at findings ng Committee on Justice sa kasong ito. Okay, Attorney Barry, huling tanong na po, bilang dating miyembro ng Kongreso, ano po ang reaction nyo doon sa panukala po na batas ni Congressman Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga mambabatas? Tingin nyo po ba napapanahon dapat na talagang gawin ito? Dapat talaga ginawa na yan, matagal na. In fact, tingin ko nga, kung pwedeng daanin sa mas mabilis na paraan, ibig sabihin, huwag na tayo maghintay ng batas. Magpasa na lang muna ng amendment sa rules ng House of Representatives, gawin na. Kasi ako, ang pinakamalaking ehemplo ng pag-abuso ng ganyang pribilehyo, yung nangyayari ngayon sa Senado, yung kay Senator Bato de la Rosa. Ilang buwan nang hindi nagpapakita, ilang buwan nang hindi nagtatrabaho, pero patuloy ang sweldo. Di ba parang napakasakit isipin na para sa madami nating kababayan na pag sila ay hindi nakapasok sa trabaho, automatic, hindi susweldo, hindi ganun ang rule para dito sa mga taong ating ihinalal para maging kinatawan natin sa Kongreso. So ako, suportado ko yung ganyang panawagan. Ano na yan, long overdue. At sana sa lalong madaling panahon, mabigyan ng epekto yung ganyang panukala para yung mga
Binoto natin para tumayo, tumindig, magsalita, bumoto, para maging kinatawa natin. Kung hindi nagtatrabaho, dapat hindi rin sumusweldo, hindi ba? Opo, tama po kayo dyan. Long overdue. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Salamat, sir. Maraming salamat. Happy At weekend. mabuhay kayo. Happy weekend po. Happy weekend.